Inamin ng aktres na si Liza Soberano na natigil muna pansamantala ang mga ganap para sa kanyang Hollywood career dahil sa kasalukuyang welga ng mga aktor doon na nag-umpisa pa noong July 14. Lalo na at miyembro din siya ng SAG-AFTRA o yung Screen Actors Guild and American Federation of Radio and TV Artists. Ito'y panawagan para sa pagtaas ng sahod at pagbabalik ng residual income o yung bayad sa mga artista tuwing inire-replay ang mga TV shows o pelikula nila. Dahil sa pagkakaantala ng Hollywood career ni Liza ay naisip niyang magtayo na lang ng sarili niyang production company. Bukod dito, plano niyang pasukin na rin ang Korean entertainment at mag-artista doon. Dahil nakikita daw ni Liza ang Korea bilang susunod na Hollywood, narito ang kanyang pahayag sa nakaraang interview. I personally see Korea as next to Hollywood. I'm starting to create my own production company, and my co producer is based in Korea. They're making so much noise in entertainment. Of course, it's an honor to be part of that. Pero may isang problema si Liza. Hindi siya marunong magsalita ng Korean language. Sabi umano sa kanya ng mga nakausap niyang Korean production companies, managers, and investors na kailangan mag-aral muna si Liza ng Korean bago ito bumalik sa kanila. So I've actually met with a lot of production companies, a lot of agents and managers, and they're having an interest. Pero sabi nila, balikan ko sila kapag nakakasalita na ako ng Korean. Sad pa ni Liza. Dahil sadyang persistent si Liza sa pangarap, inamin niya ngayon ay nag-aaral na siya ng Korean language. I can speak a little now because I kept coming back too often. I'm doing lessons with their language. I'm really taking it seriously because honestly, I am. Samantala, kamakailan lang ay inilaunch ni Liza ang kanyang YouTube travel show na Liza in Korea na mayroong 15 episodes sa pamamagitan ng PHH TV channel. Ipinakilala daw siya sa producer ng serye na JJ Global ni na Hayden Ko at Vicky Bello. We were introduced to one of their investors, and their investor was actually looking for a Filipina celebrity to collaborate. Samantala, sa gitna ng balitang ito ng plano ni Liza sa pagsabak sa Korean entertainment ay ang pagbuhos ng maraming negatibong komento. Hindi daw kakayanin ni Liza ang Korean entertainment culture dahil mas mahigpit at strikto doon kesa sa Pinas na halos isumpa ni Liza. Ayon pa sa isang komento, after throwing shades at Star Magic, Korean agencies are more manipulative than liberated in terms of career plans. So, good luck. She was not happy being Filipino. It's her decision. Good luck. Hollywood didn't embrace you either. Pero marami rin ang suportado si Liza sa pangarap niyang sumikat sa ibang bansa. Let her do whatever she wants. After all, hindi naman kayo siya. So stop making fun of her. Wala naman kayong ambag sa buhay niya. Go girl, life is short. Dream big, keep going and put God first in everything you do. Samantala, ang iba naman ay nagpayo na mas maiging sa Pinas na lang mag-concentrate si Liza sa pag-arte. Total, marami pa rin ang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa pelikula man o telebisyon sa Philippine entertainment. Kung kayo, si Liza Soberano, ano ang mas pipiliin nyo? Ang manatili sa pag-arte sa Pilipinas o tahakin ang bagong landas at mag-take ng risk para sa pangarap?